Hi everyone! So, sa pagbebenta ng bahay, lalo na sa real estate, ang pinaka-importante at ang actually pinakamahirap na skill is hindi yung pag-close ng deal in person or via virtual tour. The hardest skill to master is booking a call. Answering inquiries and booking a call. Why? Kasi this skill, while magka-copy-paste ka lang naman, so on and so forth, ng mga script, tas isa-send mo sa client, it requires patience. Kasi, majority na magre-reply sa'yo, ire-reject ka, isisin ka. Majority na magre-reply sa'yo, parang mukhang malamig, mukhang di bibili. So, dapat ma-develop mo yung skill and patience para ma-close, para talagang kausapin lahat, wag maging boring, okay? And makabook ng call. And sa pag-chat game, sa pagsasagot ng inquiry, merong mga importanteng concepts, techniques and psychologies na kailangan iniisip mo every time nagsasagot ka ng leads. And ito yung magiging dahilan para maka-close ka ng call. And yun yung purpose ng video ngayon. So, ang pinaka-importanteng dapat mo isipin is kapag sasagot ka ng leads, ano ba yung goal ng chat game? Ano ba yung goal ng pagsagot ng leads? Sa ibang tao kasi ang iniisip nila, ang goal ng pagsagot ng leads is magbenta. Pero actually, ang goal ng magsagot ng leads is mag-book ng call. Okay? Very important to. Okay? Yun yung pinaka gagawin mo. Lahat ng ginagawa mo sa pag-reply sa client, di mo dapat siya pinipressure, hindi mo dapat siya pinipilit bumili sa'yo o mag-reserve. Ang goal mo lang is maibenta yung pagtawag. Ma-persuade yung client na tawagan ka or makipagkita sa'yo. So ngayon, sa sasagot mo ng lead sa pag-chat game, every answer that you will ask or that you will tell to the client, meron tayong mga dapat i-avoid. Okay, pa nagsasagot ng leads. Ano yon? Una, dapat never ka magsasagot ng conversation ender. Ano conversation ender? Kung wala nagtanong yung client, Sir, magkano po ito? Tapos isasagot mo, 12,000 per month. Tapos na. Okay? Kasi, yung client, kapag nakita nila, for example, nag-send ka ng conversation ender, dapat ang goal mo as a seller is nililid mo yung client to a close. Okay? Ngayon, pag nililid mo yung client para mag-book ng call sa'yo, para ma-persuade siya na tawagan ka. Okay? And pa nag-send ka ng conversation ender, like, kuwari, di ba, nagtanong sila, ma'am, sir, magkano po itong bahay monthly? Sinabi mo, 12,000 per month. Ang nangyari doon is nilid mo yung client para tumigil ka, usapin ka. Kasi binigay mo agad yung gusto niya eh. Instead, what you will do is, for example, nagtanong ng client, ma'am, magkano po ito per month? Okay? Ang dapat isasagot mo is, ma'am, nasa 12,000 po ito monthly. Pasok po ba to sa budget? Okay? So, papasok yun dito sa part na to na every answer, every sagot mo sa client, pag tuwing may nag-i-inquire sa'yo, dapat ang i-reply mo lagi, natatapos lagi sa question. Okay? Never conversation ender, never one-word answer, never yes or no. So, pag nagtanong yung client, RFO ba to o pre-selling, hindi pwedeng ang isasagot mo RFO. Or hindi pwedeng isasagot mo pre-selling. Okay? Kasi tapos na yun. 'Di ba? For example, nagtanong yung client, RFO, pre-selling. Sabihin mo, ma'am, meron po tayo lahat niyan eh. Ano po ba yung hanap nyo? Nagets mo? Kasi ganito, let's say for example, wala tayong RFO. Okay? Wala tayong ready for occupancy. Tapos nagtanong yung client, ano ba to? Ready for occupancy ba to o pre-selling? Gawa na ba yung bahay o hindi pa gawa? Okay, pag sinabi mong pre-selling po ito, hindi po gawa yung bahay, hindi na yan mag-chat. Okay? Wala ka ng chance i-handle yung objection. Kasi gusto niya RFO. What if feeling niya, trip niya lang RFO, pero pag na-explain mo na yung RFO, yung gawang bahay ay 3 times mas mahal sa hindi gawang bahay, baka ma-realize niya na hindi kaya ng budget niya yung RFO. At kung gusto niya bumili ng bahay, kailangan niya mag-pre-selling sa simula. Okay? So, important na instead na magsasabi ka lang ng yes or no, one-word answer or conversation ender, sasabihin mo ngayon sa client is, ma'am,
yung marami po kasi tayong units. Meron po tayong ready for occupancy, merong pre-selling. Ano po ba yung gusto nyo para ma-discuss ko? Ngayon, pag sinabi niya, ready for occupancy yung gusto ko, dun ka na magsasabi ng objection handling, which is sasabihin ko, i-discuss ko sa ibang video. Okay? Pero the goal, okay, ayun, kaya nga nang sinabi ko sa Nina, since ang goal natin is mag-book ng call, wag mo i-pressure yung client mag-reserve. Wag mo i-pressure yung client na, alam mo yun, wag mo i-pressure kasi hindi na yan magre-reply sa'yo. Ang mahirap, kaya sinasabi ko na kailangan mag-book ng call yung priority pa nag-chat is kasi ang dali sa client na wag tayo isin pag di niya nagustuhan yung reply natin. And usually, hindi nila nagugustuhan yung reply natin if medyo high pressure or uncomfy sila nakausap tayo. So the goal is to make them feel comfortable, nakausap tayo na magtanong, hindi nila ma-feel na binibentahan sila. Okay, ma-feel lang nila na tayo yung provider of value. And what is value? The information that they need. Okay, ngayon, so kung meron tayong dapat iwasan na gawin during chat game, meron naman tayo na dapat ginagawa natin. 'Di ba? Every answer or every mali itong answer. Or ganito na lang, lahat ng sagot mo sa lahat ng inquiry, 'di ba? As sinabi ko kanina, should end with always a question. So every time magre-reply ka, lagi mong isipin, paano ko gagawing question yung reply ko? Dapat lahat ng reply mo, mapapa-open up yung client. Kasi, by asking a question, hindi lang to kahit anong question na, ma'am, kumusta yung araw mo or whatever, di ba? Okay? It should move the client one step closer to booking a call. So, it can be a simple question. Kuwari, nag-send ka ng, let's say, yung client, ano ba itsura ng loob ng bahay? Sinend mo yung itsura ng loob ng bahay. Ngayon, pwede mo lang siya tanungin, as simple as, ma'am, may questions ka ba sa interior ng bahay? Before I send you the next steps. So, anong ginawa ko ton before I send you the next steps? Tinitis ko yung client na kapag continue na akong kinakausap, okay, bibigyan ko pa siya ng value which is more information about the unit. Kasi the more na nagtatanong yung client, the more na napapatanong natin yung client, okay, the more na napapasagot natin yung client o continue natin yung conversation, the more na namomotivate yung client magtanong. The more na nafe-feel ng client na tayo yung dapat kausap niya kasi nagbibigay tayo ng right value and dapat binibitin natin to. Kasi the goal is to have a conversation. The goal is mag-usap kayo. Kasi pag sinad mo lang lahat, pwedeng isipin ng client, ang haba nito, basahin ko mamaya. Hanggang sa nakalimutan niya na. Versus kung nag-uusap kayo, hindi tatama rin magbasa yung client. Okay? And then magugulat na lang yung client na parang, tsaka at the same time kasi, pag sinend mo lahat ng information, pag hindi mo binitin yung client, di na yung tatawag sa'yo. Kasi nga, nakuha niya na yung lahat ng value na gusto niya. So, dapat binibitin natin sa value. Okay? So, dapat enough value lang. Kumari, di ba? Let's say, nagtanong na yung client, nakadalawang tanong na. RFO ba to? Di ba? Pwede ba dito bangko? Pwede ba OFW dito? Whatever, ganyan. Di ba? Ngayon, ang sasabihin niyo na, ma'am, nakita ko na marami kayong question. Sagutin niyo isang question. Yes, ma'am, pre-selling to or RFO, whatever. 'Di ba? Yes, ma'am, sa Bulacan to, ganyan. Pero ma'am, nakita ko marami kayong questions. Maganda, ma'am, mag-set na lang tayo, mag-schedule na lang tayo ng virtual tour para maipakita ko yung bahay, via online, maipakita ko yung ganda ng bahay, maipakita ko yung amenities and everything. Meron kaming 360 video ng everything. Okay, you can actually do the site visit at the comfort of your own chair. Ma'am, at the comfort of your own home. Hindi nyo na kailangan magsayang ng gas and pamasahe. And ang maganda dito is, masasagot ko pa yung mga question nyo. What do you think, ma'am? Free ba kayo ng weekend or weekdays? 'Di ba? So, dapat, parang ganun yung flow na iniisip mo every time magsasagot ka ng leads. Okay? Always review this bago kayo magsagot ng leads. Okay? And then, of course, 'di ba? Kung meron tayong pinag-uusapan na flow, 'di ba? Ay kung meron tayong mga dapat manifesto pag nagcha-chat game, syempre, dapat na internalize mo din ano ba yung flow ng chat game mo. Okay? Ang flow ng chat game, which is actually nasa chatbot to. Pero let's say yung client hindi kumagat sa chatbot, 'di ba? At least ikaw internally alam mo. Okay? Pag-encore ng client, ang first na need mong ma-determine is kung okay siya sa location. So, isend mo yung details ng location.
Okay? After nun, kung okay na siya sa location, isend mo yung sample computation. Kasi syempre, kung okay siya sa location, ang next mo na need na ma-realize is malaman mo kung pasok sa budget ng client, 'di ba? Then, of course, i-check mo sa inventory kung ano, kung nandun na yung kung pasok sa budget ni client, paano mo ba mabibigay yon? Paano mabibigay yung sample computation? Meron akong guide nito. So, dapat everyday na kapag download ka ng bagong inventory, kasi yung inventory natin nag-expire yan everyday. Okay? Hindi yan na-update everyday. So, dapat every time may mainit ka na client, every time may virtual tour ka sa client, everyday, i-download mo, ulit-ulitin mo yung pag-download sa inventory para ma-update ka. Okay? And then, yun, tatanong mo yung client kung afford ba niya. Okay? Para prepared ka na, hindi ka yung everyday dapat ginagawa ko to every morning, check ko yung inventory, may nagbago ba, ganyan, so on and so forth. Bago ng shift ko, check ko yung inventory. Para malaman ko kung, syempre, updated ako sa price. Baka mamaya yung binibenta ko, ubus na pala. 'Di ba? Then, after mo masan yung sample computation, kung pasok naman sa budget, ask mo kung kung send mo yung mga pictures ng loob ng bahay, pictures ng amenities. Then, yon, i-ask mo sila. Then after nun, 'di ba, na-send mo na yon. Tanong naman sila, may question ba sila bago i-send yung details. Kumbaga, always end in question as I said before. Then pagka-send mo ng amenities, for more information, book the call. So again, ito yung flow. Dapat ganyan yung flow mo. Okay? Open to close. And then afterwards, okay, keep in mind this chat game manifesto. Always give value. Laging nagtatanong. Always lead the client to call you. 'Di ba? Itis mo lang yung client and i-bait mo na pag tinawagan ka niya, makukuha niya yung full value. Okay? So that's it. So galingan niyo sa chat game.